Isang 12 anyos na batang babae ang natagpuan sa isang liblib na lugar kung saan nagkalasog-lasog na ang katawan, walang ulo at di umano'y tinangay pa ng aso ang paa nito. Nakita ang bangkay ng biktima na nakagapos ang leeg sa punong kahoy at nasa advanced state of decomposition na ito. Ayon sa investigasyon, mismong tiyuhin ng biktima ang pumatay at tinatayang inahasa ito bago isinagawa ang krimen. Ayon sa ina ng biktima, tumulong pa umano ang sospek na makita ang biktima, pero paraan niya pala ito upang ilihis ang hustisya. Paano nangyari ang ganitong kahindik-hindik na krimen? Panoorin ang buong kwento ni Crystal Joy Lagaras Abarquez ng Toledo City, Cebu. Welcome sa channel natin, Red Crimes Philippines. Sa channel na ito ay sinasalaysay natin bawat krimen na nangyayari sa loob ng Pilipinas. Mga bagong krimen na dapat mong malaman at tutukan. Mga trending crime sa social media kung saan nangyayari ang mga kahindik-hindik na pagpatay. Dito, ang ating mga sinisiwalat ay hango sa mga totoong pangyayari at hindi haka-haka lamang. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay maaaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss ng mga videos natin. Simulan na natin ang kwento. Ang biktima ay si Crystal Joy Lagaras Abarquez, 12 anyos at graduating sana sa elementarya at residente ng Sitio Planta, Barangay Poblacion, Toledo City, Cebu. Unang naiulat na nawawala ang biktima noong February 11, 2026 at bangkay na ng matagpuan nitong February 19, 2026. Ang suspect naman ay si Ruel Lagaras Villapiña, 27 years old at kadugo, mismong tiyuhin ng biktima. Residente ito ng Barangay Poblacion, Toledo City, Cebu. Ayon sa Toledo Police Station, may dati itong kasong 2 counts of rape sa Iloilo City at ito ang huling taong nakasama ng biktima bago ito nawala. Dito iikot ang ating kwento. Si Crystal ay isa sa 3 magkakapatid at kung ilarawan ito ng kanyang ina, ay kilala ito sa kanyang kabaitan at busilak na puso. Kasalukuyang gagraduate na ito bilang grade 6 student sa paaralan ng North City Central School ng Toledo City, Cebu. Ayon sa kanyang ina na si Christine, si Crystal ay may malanghel na mukha at magiliw na personalidad. Sa murang edad pa lamang, makita na ang kanyang pagiging responsable at malalahanin sa pamilya. Lumaki si Crystal sa piling ng kanyang inang na si Christine, na siyang nagsilbing haligi ng kanilang tahanan. Dumaan sa mabigat na pagsubok ang kanilang pamilya nang makulong ang kanyang ama dahil sa kasong may kinalaman sa droga. Dahil dito, mas naging hamon para kay Christine ang pagpapalaki sa kanyang anak ng mag-isa. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang upang may taguyod niya si Crystal ng may pagmamahal at wastong paggabay. Bukod sa pagiging mabuting anak, unti-unti ring nahuhubog ang mga talento ni Crystal, lalo na sa larangan ng pagsasayaw. Kadalasan ay gumagawa siya ng mga dance video sa TikTok. Dito niya na ipapakita ang kanyang galing at aktibo sa social media. Sa tuwing siya ay sumasayaw, makikita ang ningning sa kanyang mga mata at ang saya sa kanyang mga ngiti. Sa murang edad ay na-develop din ang kanyang interest sa pagsali sa mga beauty contest. Dahil sa kanyang likas na ganda at tiwala sa sarili, nagkaroon siya ng pagkakataong maging festival queen sa tribo ng Kapilyahanon noong Enero 25, 2026 sa Archdiocesan Shrine of San Juan de Sahagun Parish dito sa Toledo City, Cebu. Ngunit hindi alam ng mga nakakarami na ito na pala ang kanyang huling sayaw sa entablado. February 11, 2026, araw ng Miyerkules. Nagpaalam ang 2 magkakapatid sa kanilang nanay na si Christine na pupunta sila sa kanilang lola, ngunit hindi sumama si Crystal dahil abala ito sa kanyang cellphone. Ngunit mga ilang minuto, napagdesisyonan ni Crystal na pupunta na lang ito sa kanyang lola ng mag-isa. Pero hindi na ito nakauwi sa kanilang bahay kalaunan. Sumapit ang gabi at walang balita kay Crystal kung nasaan na ito. Agad itong pinaalam sa kapulisan at nablatter ang insidente. February 12, 2026, nag-post ang Toledo Police Station tungkol sa pagkawala ni Crystal. Ipinaskil sa mga kalsada at sa social media tungkol sa pagkawala ni Crystal. Tumulong na din ang mga iba't ibang social media influencer upang mapabilis ang paghahanap sa bata.
Lumipas sa mga araw at wala pa ding balita ang PNP sa kinaroroonan ni Cristal. Nasaan na kaya ang batang babae? Samantala nitong February 12, 2026, nagchat ang pinsan ni Christine na si Ruel at tinatanong kung umuwi na ba si Cristal sa kanilang bahay. Sabi niya, meron yung dalang cellphone, kontakin nyo. Dagdag pa niya, ipapalocate daw niya ang cellphone ng bata para mahanap na. Ang mga salita ni Ruel ay mga palatandaan na concern ang tiyuhin sa kanyang pamangkin kung nasaan na ito. Walang naghihinala na ito na pala ang simula ng pagtatakip niya sa krimen. Dahil ilang araw nang nawawala ang bata, nagbuo ng tracker team ang Toledo City Police kasama mga opisyal ng barangay poblasyon at karatig barangay. Samantala, naglaan naman ng pabuya ang mayor ng Toledo City na si Mayor Marjorie Perales sa kung sino ang makahanap sa kinaroroonan ni Cristal. Sa pagpapatuloy na paghahanap sa bata, na-recover ng mga otoridad ang ilang CCTV footages na nagpapakita kay Cristal bago ito nawala. Sa CCTV video na ito, makita ang palakad-lakad na bata sa kalsada at hawak-hawak ang kanyang cellphone. Ilang segundo pa ay dumaan ang lalaking nakamotor, pero hirap itong tukuyin kasi may dala itong sombrero. Maya-maya pa ay sakay na nito ang bata sa likod. Naging malaking tulong ang kuha ng mga CCTV footages upang matukoy kung sino ang huling taong kausap ng bata bago ito nawala. Ngunit dito papasok ang problema. Paano matutukoy ng otoridad kung sino ang lalaking sakay ng motorsiklo? At paano hahanapin si Cristal? Ang mga tanong na ito ay mabigat na tila nagbibigay ng kawalang pag-asa sa pamilya na matukoy ang bata. Ngunit sa gitna ng tila kawalan ng pag-asang makita si Cristal, isang kasangkapan ang ginamit at tila anghel na nag-anyong hayop upang matukoy kung nasaan ang bata. Isang aso ang tumulong para maresolba ang krimen. February 19, 2026, isang aso ang palakad-lakad sa bakuran at tangay ang isang parte ng katawan na nangangamoy na. Ito'y paa ng isang bata na tila nabubulok na. Agad na alerto ang mga tao at mga otoridad at dito natunton ang isang naagnas na bangkay sa isang liblib na lugar ng Barangay Ibo, Toledo City, Cebu. Ayon sa Soko, hindi na makilala ang bangkay dahil nagkalasog-lasog ng ibang bahagi ng katawan at wala na itong ulo. Ngunit nakilala ang biktima dahil sa suot nitong jogging pants, tsinelas at isang mahalagang bagay na laging suot ng bata, ang kanyang kwintas. Dito positibong kinalala na ang ina na si Christine na ang bangkay na nakita ay walang iba kundi ang kanyang matagal nang nawawalang anak. Umagulhol sa iyak ang nanay, hindi makapaniwala sa sinapit ng kanyang anak. Purong galit ang naramdaman ng ina at humihingi ng agarang hustisya. Sa crime scene, na-recover ng mga pulisya ang mga drug paraphernalia at posporo. Hinihinalang gumamit ng drugs ang salarin bago isinagawa ang krimen. Samantala, ilang oras bago nakita ang biktima, lumutang ang tatlong witness kung saan positibong itinuturo na ang huling kasama ni Cristal ay si Ruel Lagaras Villapiña, ang tiyuhin ng biktima. Dito agarang nagsagawa ng hot pursuit operation ang PNP sa pagdakip kay Ruel. Nahuli ang sospek bandang alas 6 ng gabi sa kanyang lugar at dinala sa presinto upang iproseso ang kanyang krimeng ginawa. Base sa inisyal na background check na isinagawa ng pulisya, may kasong 2 counts of rape ang sospek sa Iloilo at lumipat ito sa Toledo City simula noong taong 2021. Dito natagdagan ang sakit ng ina. Hindi makapaniwala na ang kanyang pinsan ang mismong kumitil sa kanyang anak. Matatandaan na nagchat pa ito sa kanya at nagkunwari na tutulong sa paghahanap kay Cristal. Ngunit paraan pala niya iyon upang iligaw ang hustisya. Agarang pinuntuhan ni Christine si Ruel sa presinto at dito niya ipinalabas ang kanyang galit. Samantala, sa isang panayam sa sospek, tila lutang ito at wala sa sarili. Hindi makasagot ng diretso sa mga tanong. Kailangan niya? Wala? Dili ba ni mo ni parente or kaliwat? Ha? Base sa investigasyon ng PNP, sinakal ng biktima gamit ang sintas ng jogging pants at tugma naman ito sa nakalagay sa death certificate na ang cause of death ay consistent with ligature strangulation. Samantala, malaking bagay ang paglutang ng witness upang madiin sa kaso si Ruel
na patuloy pa rin itinatanggi ang krimen. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paglilitis at tinitingnan pa ng PNP ang posibleng anggulo na baka may kasama pa itong salarin sa pagpatay. Manatiling nakatutok sa channel natin para sa updates. Masakit isipin na sa murang edad ni Cristal ay ginawa ang ganitong klaseng brutal na pagpatay. Hindi lang buhay ang nawala, kundi ang kanyang mga pangarap, mga ngiting nagbibigay inspirasyon sa magulang upang ipagpatuloy at harapin ang hamon ng buhay. Naway tuluyang makamit ang hustisya ng pamilyang Abarquez at madiin sa kaso ang sospek. Ang krimeng ito ay nagpapaalala sa mga magulang na huwag basta-basta ipagkatiwala ang iyong mga anak sa iba, kahit pa sa mismo mong kadugo. Kadalasan sa mga sospek na tinatampok natin sa ating kwento ay may influence sa droga. Naway pakatutukan ng ating mga otoridad ito at palakasin pa ang kampanya laban sa droga upang wala ng batang inosente ang madamay pa. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito ay maaaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss ng mga videos natin. Hanggang sa susunod na True Crime Stories. Ingat!